Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pagsampa ni Senator Bato ng urgent, sabi nito, extremely urgent supplemental manifestation with motion sa Supreme Court dahil sa nangyaring pag-aresto, attempted arrest ng NBI agents sa kanya sa Senado. Ito po yung inattach ni Senator. Ipinablis ito, pinost ni Attorney Torion. Sabi dito, extremely urgent supplemental manifestation with motion. Senator Ronald M. De La Rosa by the undersigned counsel most respectfully manifest before this honorable court the following supremely urgent developments that occurred on May 11, 2026, the very day this extremely urgent manifestation was filed and which directly bear upon the beliefs, relief sought in the pleadings already before the Honorable Court. So yun, isinaysay yung nangyari. So ito yung sinasabi ni Senator Bato na tulungan natin siya sa pagdarasal na sana ang Supreme Court mag-aksyonan kagad at desisyonan na itong naisampang kaso laban sa Marcos Jr. administration. At ito, merong press release, press statement, kampo ni Senator Bato through Attorney Torion. Sabi dito, the danger is no longer speculative. We denounce the attempted warrantless arrest of Senator Bato de la Rosa inside the Senate. We strongly denounce the action of the National Bureau of Investigation, its agents, and all persons who participated in enable, tolerated, attempted warrantless arrest of Senator Bato de la Rosa within the premises of Senate of the Philippines, May 11, 2026. What occurred was not ordinary law enforcement. It was an alarming intrusion by agents of the executive branch into the halls of a co-equal constitutional body, carried out despite the absence of any warrant issued by a Philippine court, and while Senator De La Rosa was reporting on the Senate to discharge his constitutional duties as an elected senator of the Philippines. Yan. So medyo mahaba-haba itong press release. But it's good to know na nag-file sila ng supplemental motion para inire-request nila sa Korte Suprema na kung pwede unahin na nilang desisyonan itong kaso na isinampa ni ano. Kasi ang hinihiling lang ng kampo ni De La Rosa is idaan sa tamang proseso according to the laws, according to our constitution at according to the guidelines set by the Supreme Court. Iba kasi ang ang lumalabas, kung naaresto nila si Senator Bato kahapon, according to Attorney Torion, meron nang naghihintay na eroplano naka-standby para isakay nila si Bato, diretso na siya sa ICC sa Netherlands. Yun ang intel report na nasagap ni Attorney Torion. Mabuti na lang, siguro, God's intervention ito. Ito lang ang aking pananaw. Ang kamay ng Diyos nandyan. Very visible ngayon itong nangyayari sa political development sa bansa. Dahil, biruin mo yan, pinagplanuhan ng gusto, kailang napalpak. Siyam na NBI agents. As early as in the morning, nandun na sa Senate compound. Natunugan nila na papasok si Senator Bato. Nakipag-coordinate sila
sa Senate President. According to the NBI Director, according to the Sergeant at Arms ng Senado, na ngayon todo dinideny ni Senator Soto. Wala daw siyang alam. Sige, kung wala siyang alam, di wala. Kailang palpak na underestimate nila si Bato. Dirin mo yan, siyam, kumpiyansa sila na yung siyam na yon, kaya na nilang pigilan si Senator Bato. I don't know bakit hindi nila pinusasan kaagad kung totoo na may warrant of arrest siya. Siguro, sa tingin ko, alanganing lugar o hindi nila nabantayan kung saan papasok si Senator Bato. Kaya, alanganin yung kaya naghabulan. Merong CCTV camera, naghahabulan talaga, nagkakagulo. Sabi ni Senator Bato, hindi ko alam yan Ay, Senator Soto, nalaman ko na lang nung nagkakahabulan na. Grabe. Kaya galit na galit si Senator Bato. This is the worst administration. Sabi niya. Imagine a sitting president. Gusto niyang pigilan ang isang incumbent senator to discharge his duties as a lawmaker. Wala na talaga itong administrasyon natin ito. Bend below talaga. Very clear na po yung guidance ng Supreme Court na idaan muna sa local courts kung totoo na may warrant of arrest. Bakit hindi sila sumunod? Idaan sa local court at hintayin ang isang Philippine judge na mag-issue ng warrant of arrest para kay Bato para i-turn over siya sa ICC. Ganon ang proseso. Hindi yung katulad kay Tatay Digong noon, warrantless of arrest din, walang ipinakita ni General Torre, basta hindi na pinalabas sa airport, sinakay na sa aeroplano, nilipad sa kaya nandun, naghihirap ang ating Tatay Digong. But anyway, God is a God of justice. Darating ang panahon, sisingilin sila ng Diyos itong ginawa nilang ito. Hindi po natutulog ang Diyos. Kaya kapit lang po tayo, pagdasal natin ang mga Duterte, kasama na si Senator Bato, na sana hindi siya matulad sa ating minamahal na Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang balay ni Ante nga pag-atupan karon sa tagaan na mo og yero. So mo na ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mo na ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa kang Ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si Ante siyang bagong balay. Salamat sa Ginoo natabangan ko sa sen. Gitabangan ra ko sa akong uyuan kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka Ante sa pag-atop. Oo. So ang pagpatindog ani Ante sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so Salamat sa akong sen nga gitabangan ko sa akong uyuan nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sen. oo, so wala kay balay di Ante. Sa wala ko'y balay.
Oo, so nakigpuyo lang ka ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka Oo, tungod sa tabang. tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo, kung wala pa ni tabang, wala pa gid ko, di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buok imong anak ante? Tulo akong anak. Tulo, so ikaw ra nabuhi. So salamat kay ante.